What's up guys? So, I realized na gusto ko uli mag-upload ng videos dito sa YouTube channel ko for the purpose of documenting my journey on trading. So, nag-stop ako I think almost a year na nung gumagawa ako ng mga videos ko habang nagtatrabaho ako. Doon kasi sa previous kong storytelling muna tayo. So sa mga nakakapanood na ng video ko, previous videos, meron ako mga videos doon sa mga backtesting ko. And now, iba siya ngayon kasi um, pumili ako ng challenge sa prop firm, which is siya, pag naipasa ko siya, sila yung magpo-fund sa akin, ako lang yung mag-trade, and there's a 80% profit ang makukuha mo. So ang pera lang na gagastusin mo yung pinangbilin mo ng challenge. So ayun, bumili ako ng worth 24 $24, but mayroon siyang code galing dun sa pinapanood ko na nagba-vlog din or nag-document din ng niya, ng journey niya sa pag-trade. So ayun, pangalan niya Debbie. So ayun guys, habang nagtatrabaho tayo, kailangan natin mag-create ng skills or mag-build ng skills. Kasi pagka nawala na tayo sa pagtatrabaho sa abroad, diba? So kailangan mo ng another source of income. So ayun guys, unang araw ko ngayon sa prop firm, yung challenge ko is kailangan kong ipasa yung 2,500 na account. So lang siya, 4% drawdown niya. So nasa 100 lang ang dapat na matalo ko per day. And yung 10% yung kailangan kong makuha na profit profit doon sa 2.5k. So papakita ko sa inyo ngayon yung entry ko kanina, which is naka-TP naman ako. Nag-break even ako, tapos naka-TP ako. But ito, nag-entry pa rin ako. So papakita ko sa inyo guys yung strategy na mini-workout ko ngayon dito na sa prop firm. So maliit na pera, pero pagka naipasa is malaking rin yung advantage na rin. So papakita ko sa inyo guys. So ito yung account ko ng prop firm. So papakita ko sa inyo guys yung account ko. Ayan, 2 point, naka stage 1 ako. So may profit na akong 12 USD yung araw, which is naka ilang trade ako, alas overtrade na nga ako, buti na bawi natin. Ayan, 2.5k step yung aking dapat na ipasa. Ayan, so step 1 pa lang siya. After that, I don't know kung ano yung tawag dito, gagawin ko ulit kasi bago pa lang ako dito eh. So papakita ko sa inyo yung entry ko sa trading view naman kanina. Ang trade ko ngayon guys is gold tsaka Nasdaq. So pakita ko sa inyo yung entry ko kanina sa gold, at nag-journal din pala ako guys. Ayan, so ito siya. Ito ngayon na lang to, bali ito running, ito yung profit kanina. But before that, mayroon ako entry na mga na-SL. So, nakabawi ako dito nung matipi to. But, ito, nilagay ko lang siya as buy limit. Isarado natin tong isa. Yan, para malinaw. So, ito lang yung ginagamit ko guys, yung volume profile, RSI, tsaka, yan lang, wala na. Tapos yung mga level, yung sessions. So, eto natipid to ngayong araw. Ito running pa to. Ayan, nakikita nyo.
dito ako nag-analyze, dito ako nag-ano ng nag-chart kasi mahirap sa ano sa MT5 walang mga ganito. So ito, wala to, i-erase na natin to. Kasi sell limit yun kanina. So ito yung na-trigger. So papakita ko naman sa inyo yung sa Nasdaq ko. Nasdaq. Ito. Halos pareho lang guys yung ginagamit ko na strategy sa Nasdaq tsaka sa sa gold. Hindi ako nag-iiba. So napapractice ko siya napapractice ko siya ng mas mabilis. Actually, itong pinagpapracticean ko guys is live account din to ng IC Market. Ayan, kita nyo. Live account yan, but hindi pa ako nagde-deposit dito. Kasi ang plano ko, pagka kumita na ako dun sa tawag dito, dito sa Profirm, pag na-funded tayo, dito natin ilalagay sa IC Market. So, ito yun guys. Entry ko sa ayan. Titingnan natin kung natipin na to dun sa tawag dito sa MT5 kasi sa MT5 dito ako nagtitingin. So ayan, kung makita nyo, ito gold to, ito Nasdaq, mini Nasdaq, ayan, nakita nyo. So kita nyo, ito yung TP nya, ayan. Kumuha na ako dyan ng partial profit guys. Tapos ito, break even ko na siya. Ito naman, ngayon 1:1 ratio lang to. But before ako matulog mamaya, i-break even ko na siya. Para zero yung natin. So, pakita ko sa inyo yung history ko. Ayan, kung makikita nyo dito, hindi, ito lang nag-close ako kanina, na entry na buy, itong dalawa. Ayan. But itong 6 na to, ito na yung sa Nasdaq na kumbaga partial profit na kinuha ko. So, yung kalahati, naka-ongoing siya. So, kung nakikita nyo dyan, lahat yan, lahat loss. Ayan, ay, ito, naka-loss pala. Ito, puro lahat siya, tawag dito? Puro siya partial ba? Ito partial to, partial, tsaka ito partial. So, meron akong profit ngayong araw na na 11.82. So, pala, 12, total niya is 12.25. So, ayan. Then, bumaba na yung gold. So, hindi na ako guys, early close ng trade, pinababayaan ko lang talaga siya na mag-run. Okay, para yung record naman natin sa is hindi basta-basta. Kasi tinitingnan nila yung record mo siyempre sa mga firm. So ayun lang guys. I hope na may ma-inspired ako sa mga baguhan, sa mga bago pa lang na pumapasok sa trade. Pag-aralan mo lang, tsaka sundin mo lang yung kung ano nakikita mo. Yun lang yan. So, ayun guys. For me, para dun sa mga gustong trade, sa mga nag-aaral, siya, as long as nag-start ka pa lang, maraming noise sa utak mo, marami kang strategy na pagdadaanan, but there will always a time na kailangan ikaw mismo sa sarili mo, yung strategy mo lang ang sundin mo, hindi yung gagaya-gaya ka, kasi iba pa rin yung ikaw yung nakakakita kung saan o kung anong direction ang tinatahak ng presyo. So ikaw magdi-decision sa chat, walang iba. So kailangan ikaw yung mag-create ng strategy mo, at saka yung instinct yung talagang yun, magbibigay sa iyo ng edge doon dito sa pag-trade. Hindi pa naman ako profitable, pero nararanasan ko, tsaka nararamdaman ko na pagka nakita mo na yung chart, meron ka na agad mararamdaman na mag-i-entry ka ba o hindi. Tsaka kailangan yung strategy mo, dun mo lang siya hanapin, tsaka mo siya i-execute. So ayun guys, today is my first day sa Profirm, and I'll be continuing and journaling or
making videos sa journey ko kasi every 2 days, sa every week, I have only 2 days to trade para sa prop firm. And inshallah, mapasa ko siya. So, ayun lang guys. See you in my next video.